Good morning mga kasimpogi! Ako si Bugoy. For today's video ay magluluto ako ng masarap na humba. Hindi karning baboy, kundi gulay na lang ka. Pang-ulam sa tanghalian, gulay na naman para may lakas ang katawan dahil ako'y magbubuhat pa ng 3 sako ng pids. Dadalhin ko dun sa aming kulungan. Tinawag ko ang tatay para sa akin mag-atang. Ako'y nagyayabang-yabangan kaya are maglalakas-lakasan. Magaan laang naman are, 50 kilos. Mas gugustuhin ko ang magbuhat ng garne kaysa magdala ng relasyong puro hinala at pagsiselos. Pero ako'y medyo nabaguhan. Hindi na pala ganun kalakas ang aking katawan. Dati ako'y nagpapa-abs pa dyan, pero dahil ang mga content ko'y pagluluto, hindi ko namamalayan, lumaki na pala ang aking tiyan. Ari nga pala yung aming babuyan, ang pagkamatay ng aming mga alagang baboy ay hindi na napigilan. Dige, yung lupa lamang ang nakinhabang. Pero okay lang, pagsubok lang yan. Sa mga negosyo ay hindi nawawala yan. Quitters never win, winners never quit. English yun, ang lupit. Kung sa Tagalog, pag ikaw daw ay nagmamaneho, huwag na huwag kang pipikit. Ari ang aming bagong aliwan, ang pagmamanukan. Mahirap din sa amin ang walang inaalagaan dahil lumilipas ang bawat araw, wala kaming aasahan. Mahirap mag-alaga nito, hindi pa kami eksperto, kaya nagpapasalamat kami sa lahat ng kaibigan na nagbibigay ng kanilang diskarte at talino. Palagay ko naman ay ayos din are, lalo na pag nagsilaki. Pag kami walang maipang ulam, gugulatin ko laang sila at siguradong may karne. Pero dahil hindi pa pwede, nagbaka sakali akong pumunta din sa gubatan para maghanap ng pang-ulam na libre habang ako'y naka-off duty. Sinusulit ko lang ang bawat oras para may nagagawa naman ako sa bahay at duty na uli bukas. Dini sa aming bahay, ilang sunod ng niluluto ko'y puro gulay. Kakoy ari ang ating ulamin para humaba ang ating buhay. Wala akong nakursunadahan din eh. Hindi tayo ngayon makakalibre. Kaya ako'y bababa na at pupunta sa palengke para doon na ang bumili. Ayun naman pala dini maraming tinda. Kay Tia Maribek nakasako na. Hindi na kailangang akyatin pa. Bali 5 kilo, aring dalawa. 100 piso din nung aking makwenta. Di nila ang yan sa Tianggian. Paglabas ko ng pamilihan, nakita ko kaagad ang iyong kagandahan. Nandini na ako sa bahay. Sisimulan ko na ang magkatay. Abay dahan-dahanin ang pag-itsa ng sangkalan, lalo na ng langka. Baka tamain sa muka pagkaganyang butas-butas na nga. Garni ang tamang diskarte sa pagbabalat ng langka. Kukuha kayo ng basahan, dapat ayong basa. At yan ang inyong ipupunas para maalis ang matinding dagta. Sa mga lalaki, huwag kayong magpapakabukaka. Baka lawit ng inyong bayag, hindi nyo pa nakikita. Masarap talaga ang langka, lalo na kung pahihinugin. Pero yung mga garni kaliliit, nakadesenyo are para gulayin. Kailangang sibakin para madaling gayatin. Yung matigas sa gitna, inyo ring aalisin. Sa mga gulay na langka, gusto ko yung mura para hindi malalaki ang buto at diretso lang sa pagnguya. Pagdating sa paggayat, ganyan kalaki ang aking tipak. Huwag kang mag-alala at yan ay humba. Madali lang ang makakagat. Isasalang ko na dines sa aming kalan. Maganda daw ang kanilang uling, sabi ng aming binilhan. Maganda nga naman, kaya lang ikatulad na nagluluto, may kaitiman. Medyo matagal din aring lalagain. Parang karning baboy, kailangan palambutin. Kaya ang itutubig ko din ay siguraduhan. Hindi na kailangan dagdagan. Habang naghihintay, ihahanda ko ng rekado at kukuha na lang ako sa tindahan. Sibuyas at bawang, pareho kong ginayat para hindi magkatampuhan. Pinatuyong dahon ng laurel sa bawat humba, hindi pwedeng mawala. 2 pisong buong paminta, yan ay katama na. Matagal ko ho aring inapuyan, kaya pakiwari ko'y ayos na yan. Aalisan ko ho ngayon ng tubig bago natin timplahan. Uunahin kong ilagay ang asukal para makapaglambingan muna sila habang wala pa ang kanyang karibal. Mga klasikong pampalasa, sunod-sunod na yan kasama ang paminta. Isang sachet ng vinegar, itatama ang tamis, parang sweet and sour. Pasensya na sa aking asawa. Sa niluluto ko, ilalagay muna kita. Oh, yan ay detalyado na ha. Sana naman sa niluluto ko may matutunan ka. Hindi pa naman tuong marami ang aking nalalaman. Kaya kung meron kang mas magandang idea, malaya kang maglahad dyan sa comment section at yan naman ay aking binabasa. Hahaluin ko laang ng bahagya at ilalagay ko na ang kakanggata. Ay pagkagarni naman kasarap ang pangulam, ay siguradong makakarami ng kain kahit gulay laang. Ubos na naman, dini ang bahaw. Siguradong busog na'y hindi pa nakakaayaw. Mahilig ako magluto, lalo na ng gulay dahil aray matagal naming hanap buhay, laging itinitinda ng inay. Nandini lang ako sa may ilalim ng mangga, namamapaklaang ng isa. Aba, ay wag mong papakaramihan, baka humilab agad ang tiyan, hindi ka pa nakakapagtanghalian. Magandang ang pangulam ang gulay, nakakahaba raw ng buhay. Pero minsan kayo magkakarni din at baka naman hindi na kayo mamatay. Sige ho, God bless sa lahat, hanggang dini na lang. Salamat ng marami sa inyong panonood. Paalam!